Hello po mga ate and kuya, kamusta po? At praise the Lord, natapos na po tayong magbasa ng salita ng Diyos So praise the Lord, purihin ng Diyos sa aking asawa dahil gumawa siya or nag-print siya ng magiging namin devotion. Sa loob ng 90 days or 3 months. At nasa na kami, nag-umpisa kami sa gospel sa New Testament. So habang nagbabasa ko kanina ay nabasa ko na saktong-sakto sa nangyayari ngayon sa ating bansa. So praise the Lord, kumbaga talagang ibang klase na gumawa ng kaparaanan ng Panginoon para tayo ay palalahanan. At yun nga, sabi doon sa nabasa ko sa Matthew 24 verse 6 to 8. Ang sabi ron, makaririnig kayo ng alingaw ng labanan at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayong mababagabag, dapat mangyari ang mga ito, ngunit hindi pa ito ang wakas. Verse 7, sapagkat makikibakang bansa laban sa kapwa bansa, at ang kaharian ng kapwa kaharian magkakaroon at lindol sa iba't ibang dako. Verse 8, ang lahat ng ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Amen. So, sa nangyayari ngayon sa ating bansa, sa Jensan, sa Mindanao, 'di ba, mayroong lindol at yung mga digmaan sa Iran, tas Amerika. So alam niyo mga kapatid, hindi ito yung aksidente lang Talagang kumbaga nakasulat na at darating hindi pa ito, kumbaga pasimula pa lang to mga kapatid. Marami pang tayong pagdadaanan na pagsubok na mas matindi pa rito. Kaya dapat maging handa tayo, maging aware tayo. At kung hindi man tayo makatulong sa pinansyal, ang pinakamalaking maitutulong natin mga kapatid ay yung ipag-pray ang bawat isa, ipag-pray ang bawat bansa, ipag-pray ang bawat lugar, at magpalakasan tayo mga kapatid na humingi ng patawad sa Panginoon, na humingi ng kalakasan sa Panginoon. Kung tayo ay may kasalanan, lumapit tayo sa Panginoon, humingi ng kapatawaran. So mga kapatid, kumbaga nalalapit na yung pagdating ng ating Panginoon. So wala naman nakasulat sa Bible kung kailan siya darating, pero maging handa tayo kasi anumang oras pwedeng dumating ang Panginoon. Habang natutulog tayo, pwedeng dumating ang Panginoon. So walang date, walang oras. So darating at darating talagang Panginoon. Purihin ng Diyos sa aking asawa at gumawa siya ng ganito na magiging guide namin sa pang-araw-araw, So parang kalakasan din sa atin. Kumbaga hindi lang naman to para sa mag-asawa kahit sa bata o kahit sa matanda, sa walang jowa o sa may jowa, para sa atin to lahat mga kapatid, na inaanyayaan ko kayo na nawa ay magbasa tayo ng salita ng Diyos. Kasi kailan pa tayo magbabasa, 'di ba? Kung hindi na tayo nakakakita, kung hindi na tayo nakakarinig, kung hindi na tayo nakakapagsalita, 'di ba? Kailan pa tayo magpapagamit sa Panginoon kung kailan tayo ay paralisado na? So kapatid, habang tayo ay malakas pa, habang tayo ay may paa pa, habang tayo ay may mata pa, habang tayo ay nakakapagsalita pa, kapatid, tayo ay magbalik loob sa Panginoon habang hindi pa huli ang lahat. Maraming salamat po mga ate and kuya. Nawa ito ay magsilbing kalakasan sa atin. So malagi tayong mag-iingat at pag-pray po natin mga ate and kuya ang lugar ng Mindanao at saka ng Jensan. At in Jesus name, magiging okay po ang lahat. Maraming salamat po, and God bless.